minabuti ko ng mag-shoot habang mainit. Yung last video natin sobrang ginaw naman. Nanginginig ako ngayon. Sinasamantala ko yung sunshine para makapagbilad-bilad naman. At any rate, let me thank special people. Lalong-lalo na dun sa mga nag-contribute. Hindi ko na kailangan banggitin kung sino, pero rest assured that I have you in my heart. Maraming salamat mga kaibigan. Anyway, going back to the topic, ina-address pa rin natin yung mga peking prepper. Just this morning, naglakad-lakad ako. Suot ko yung, alam nyo na sombrero. Nag-ikot ako dito sa neighborhood. Take note na ito yung typical na neighborhood dito sa parte na ito ng mundo. Kung ikukumpara nyo sa Pilipinas, walang mga bakod ang mga bahay dito. Wala, anyone can walk in. So yung mga wild animals na gumagala dito, lalo sa gabi, malayang nakakapasok sa mga bahay-bahay. So as you can see, ang ganda ng view, di ba? Medyo nawala tayo dun sa mainit na headquarters ng Manila Sentinel. Yun na nga yung sinasabi natin Marami kasing mga nagpapanggap na prepper or nagpapaka-prepper sa Pilipinas na ginagaya yung mga ginagawa dito na alam naman natin hindi naman totally po pwede. You have to consider number one yung weather or yung climate dito sa lugar na to. Nung nakaraang video, naka-jacket pa ako, nanginginig pa ako. Ngayon, nagbibilad na ako sa araw kasi maya-mayang konti, siguro mga after lunch. Pag bumuga na yung hangin, meron yung wind chill. So, malamang yan kung mamaya pa ako mag-shoot, mangangatal na ako. Yun yung isang consideration, climate. Iba ang klima dito sa lugar na to kumpara sa atin sa Pilipinas in a general sense. Kahit saan ka sa Pilipinas, mainit talaga. Dito, almost 80% malamig. Eto, dito sa lugar na to, bumabagsak pa rin ang snow. And you will see from the footage na the day before, meron akong footage na the day before, okay pa. And then suddenly, kinabukasan, bigla namang bumagsak ang yelo. Although technically, summer na ngayon dito, since nasa bundok nga tayo, expected pa rin nila na babagsak ang snow. Kahit na mainit, nagkakape pa rin ako. Going back, ang pinaghahandaan nila dito, kakaiba sa pinaghahandaan natin. Although technically speaking, California is still within the San Andreas Fault, which is yung equivalent natin ng Marikina Valley Fault sa Pilipinas or sa bahagi ng Luzon. Kaya pagbigyan nyo na yun nagpupukpuk kasi hindi ko talaga kakayanin mag-shoot maya-maya. Gusto ko lang na ma-share yung magandang tanawin sa inyo. Minsan lang tayo makakatikim ng ganito. So, lubos-lubusin na natin. Again, going back, naghahanda sila for winter weather, yung lamig. At dito nga, pag grabe na yung snow, nagkakaroon ng power outage. Ang advantage nila is ibabaon lang nila yung pagkain nila sa yelo. Kaya hindi sila napapanisan ng pagkain. And kahit nasa loob ng bahay, mag-iwan ka ng pagkain sa mesa, hindi talaga napapanis. Mag-iwan ka ng sinaing, hindi talaga napapanis. Not like sa Manila na maiwan mo yung kanin sa mesa. Pag binalikan mo sa hapon, medyo nakulob na o malapit nang mapanis. So, malaking bagay ang klima. The climate here is different. The weather conditions are different sa atin. Although meron mga states na nagkakaroon ng madalaking bagyo, generally speaking, hindi naman nila masyadong problema yon. Not like sa atin na sa panahon ngayon mainit. So, summer sa Pilipinas mainit. Pagdating ng June and July, August, malamang yan expected na magkakaroon ng malalaking bagyo. So yun naman ang pinaghahandaan natin. Siyempre address natin yung mga tactical bacon tsaka yung mga tactical Barbie, tactical kids. Dito, madali kasing kumuha ng gamit. Hindi kagaya sa Pilipinas na privilege ang pagkakaroon ng gamit. Dito, it's their right. So guaranteed ng constitution nila ang pagkakaroon ng armas. Sa atin, malabong mangyari yon dahil nga mataas ang incidence natin ng
insurgency. So, merong ongoing insurgency sa Pilipinas. So, merong rebellion, merong secessionist movement. So, yung mga bagay na yun, medyo nire-restrict talaga sa atin ang pagkakaroon ng armas. Kaya hindi rin automatic na kapag prepper ka ay nagko-concentrate ka lang sa mga tactical na gamit. Kailangan mas paghandaan mo yung mga ibang bagay kagaya ng bagyo at lindol. Although definitely kinakailangan natin magkaroon ng some sort of defensive tools para labanan ang crime kapag nangyari ang malalaking disaster. So given na yon, oo, totoo naman, pero hindi natin kaya as average citizens na ganun-ganun na lang magkaroon ng gamit, or hindi mo ma-expect ang average na prepper sa Pilipinas na magkaroon ng gamit. Kasi nga, hindi naman lahat ng preppers ay pwedeng magkaroon ng baril. So given na yon, yung mga tactical kids, yun ang forte nila Sila yun diba? Hindi naman natin pwedeng i-apply sa buong Pilipinas yung ganong estilo ng paghahanda. Siyempre, marami akong nakikitang mga karaniwang tao lang na gusto nilang maghanda pero wala silang kakayahan. Yun ang realidad. Yun ang totoong buhay. Besides, yung point ko nga is, kung sakali man magkaroon ng aberya, whether it's natural or man-made, sa tingin nyo ba, yung mga bug-out gear ninyo, yung mga cool toys ninyo, hawak ninyo kapag nangyari ang ganon? Meron bang schedule ang sakuna na kapag nangyari ito, hawak-hawak ninyo yung mga gamit nyo? Malamang hindi, di ba? Ay nako, sige nga, dalhin nyo nga yung mga beng-beng ninyo sa opisina. Itabi nyo sa pagtulog nyo, di ba? Meron ba sa inyong natutulog na naka-body armor, naka-ballistic lead? Ako nga magtabi lang ako ng kutsilyo sa unan ko, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko pag natutulog diba? Bumabangga sa'yo yung kung ano mang fixie blade, kung ano mang device yung ilalagay mo dun sa unan mo, di ba? So let's keep it real. Yun ang aking point. This is the video that tells you about the ugly truth. Hindi yung mga pantasya, yung mga nakikita nyo mga prepper sa YouTube, puro pantasya lang ginagawa ng mga gunggong na sige nga, matulog kayo na naka-body armor tsaka naka-ballistic helmet. Yun lang yun. I dare you, 'di ba? Kasi wala nga schedule ang sakuna 'di ba? So tignan natin kung kaya nyong matulog ng mahimbing na naka-costume ng Barbie, 'di ba? Ng tactical Barbie. Tignan natin kung kaya nyong matulog ng ganon. Yun na yun. Yun yung sinasabi ko Isa pa, babalikan ko yung point na yung paglalagay ng patches na civilian, kagaguhan yun. There's no other way to put it. Kagaguhan yun. Kasi kapag ikaw ay lumabas at ikaw ay nakialam, halimbawa may aberya, bumunot ka, pinutokan mo yung inaakala mong threat, sa tingin mo anong itsura mo sa madla? Let's keep it real. Halimbawa, nasa mall ka, nagsha-shopping ka, kasi yun yung mga common scenario Or nasa isang building ka, or nasa opisina ka, nasa eskwelahan ka, and then may nangyaring aberya. Bubunot ka? I-engage mo yung kalaban? Anong itsura mo sa mga tao? Pag dumating ang otoridad, anong itsura mo? 'Di ba? Ikaw yung unang tututukan. Ikaw yung uunahin dahil aakalain nila ikaw yung threat, hindi yung nakita mong kalaban. So it works both ways. Hindi pwedeng bigla ka na lang magpapaka superhero. Yung mga otoridad, hindi yung tatanungin nila, sibilyan ka ba? Di ba? Magpakatotoo lang tayo mga kaibigan, di ba? Puro pantasya yung pinagpapapanood ng mga gunggong. Hindi pwede yung ganun. Even as a medic, as an EMT, hindi kami pwedeng pumasok basta-basta sa isang hot zone. For the simple reason na ang rule ng medic is safety mo muna yung asikasuhin mo. Hindi yung safety ng iba. Medyo masakit man aminin, pero kami, we have to protect ourselves first. Kailangan i-secure muna namin yung sarili namin bago namin pasukin yung mga bagay-bagay na hindi namin kayang dalhin, di ba? Nagkakaputukan, papasukin mo.
Eh kung ikaw yung nadali, sinong magsasalba dun sa mga totoong sibilyan? Eh di naging pasyente ka tuloy or naging casualty ka tuloy. So imbes na ma-distribute yung resources, imbes na force multiplier ka, eh dumagdag ka pa sa sakit ng ulo ng mga otoridad. Kaya nga, it doesn't make sense na gagawin mong tactical ang pagiging EMS mo. Because in the first place, wala naman talagang maayos na training ng TCCC na binibigay sa mga civilian. And rightly so, hindi naman kasi natin sakop or hindi namin sakop yung ganong level ng proficiency. It would be nice to know, but the ugly truth is, kapag lumilipad pa yung mga bala, hindi ko papasukin ng isang senaryo. Hindi ko papasukin yung area kapag nagliliparan pa yung mga bala. Ano ko? Superman. Ay nako, mga tao nga naman. So going back to the topic, makikita nyo sa mga insert footage ko, syempre hindi naman ako pwedeng kumuha ng video basta-basta. Rerespetuhin mo rin yung privacy ng mga residente. Pero tumira ako ng konting video and makikita nyo dito sa mga video na kinuhanan ko na typical household or typical na bahay dito sa area na to, dito sa lugar na to. Even yung bahay ni Utol, sa tingin ko hindi siya zombie proof. Walang bakod Wala talaga, totally walang bakod. Even yung pintuan salamin, so walang reinforcing, walang gate kagaya sa Maynila na may rehas. Walang mga ganun dito Hindi uso dito yung ganun, kaya malabo talaga na gayahin lang natin basta-basta yung paghahanda na ginagawa dito tsaka sa Pilipinas. Kung titignan nyo yung structure ng mga bahay dito, meron silang maayos na pantry. Lahat ng bahay dito merong imbakan ng pagkain, and dahil nga malamig, hindi basta-basta napapanis ang mga pagkain dito. Unlike sa atin na pag nilagay mo sa isang cabinet yung pagkain, malamang ilang araw lang panis na yan. Kahit na dilata mabilis mag-expire dahil nga mainit. Dito kahit maglagay sila ng tinapay, kahit maglagay sila ng prutas, sa loob ng cabinet okay lang. Hindi natin magagawa sa atin yun, unfortunately. So mas magastos ang maghanda sa atin. Yung kung titingnan mo naman yung karaniwang tao, wala naman silang ganong budget. Kumbaga, day in day out lang yung concern nila Makakain sila ngayong araw na to, okay na. Bahala na bukas. Samantalang dito sige, go. Imbak ng pagkain dahil nga, kaya rin sila nag-iimbak kasi malalayo ang mga grocery dito. At kung wala kang sasakyan, hindi ka mabubuhay dito sa lugar na to. Ako nga, hindi masyado makapasyal So, yun yung isang realidad ng buhay dito. Kailangan meron kang sasakyan, meron kang means na mag-travel, and malalayo ang ospital dito, yung pang isang realidad. So, in this particular area, merong helipad na kung saan kung merong critical na pasyente doon dadalhin. Kaya lang, sabi nga ni Utol, $50,000 ang halaga nung transport na yun kasi ang pinakamalapit na ospital dito is 3 hours away. Ang katumbas na distansya nun is parang Manila to Subic. Kaya iba rin yung circumstances. So halimbawa, nagkaroon ulit ng aberya. Kahit naman tumawag ka ng 911, ilang oras pa aabutin yung sheriff or yung deputy bago makarating dito. Kaya sila mismo, may mga gamit na sila. Handa sila in that respect. So, iba yung buhay dito. Hindi natin pwedeng all the way ikumpara. Lalong-lalo na sa batas. Iba ang mga batas nila dito. Hindi natin pwedeng i-apply sa Pilipinas. Kaya yung mga nakikita nyong may ballistic lead, body armor, at mahahabang gamit, mayayaman lang yung mga kayang gumawa ng ganun. Ikaw ba isa-sacrifice mo yung pagkain ng pamilya mo para lang makabili ka ng magandang gamit? I don't think so. Kalokohan yun. Alam nyo naman sa atin hindi naman tayo mayaman na bansa Kaya wag nyong asahan na yung mga paghahanda natin hahalin tulad natin dito. Kalokohan yun. Kagaguhan yun. Diba? Meron pang sinasabing, ginaya ko lang doon sa isang YouTuber na taga
US. Hindi po pwede. Yun lang yung masakit na katotohanan. That's the ugly truth. You can't do things sa atin, sa Pilipinas, the way na ginagawa sa ibang bansa. Iba yung circumstances nila. Hindi natin pwedeng gayahin. Hindi natin pwedeng kopyahin all the way. And yung mga gamit na meron dito, wala sa atin eh. Meron man, mahal. So, the next time na merong magbenta sa inyo ng civilian patch or merong magbenta sa inyo ng konsepto ng paghahanda na involved ang mahahabang armas, body armor, ballistic helmet, isip-isip din kayo kung kakayanin nyo. Magkano ang halaga ng ballistic helmet? Magkano ang halaga ng body armor? At isa pa, hindi siya basta-basta binibenta sa mga civilian. Kaya, ay nako, mag-isip-isip kayo. Hindi ito laro. Hindi tayo nag-trip lang. Okay? Tsaka yung paglalagay ng tinatawag na blood patch, yung type O positive, O negative, A negative, A positive, kagaguhan din yun. Kasi ang mga ospital sa atin, sa Pilipinas, wala sa protocol nila ang T-CCC. And even dito, hindi common practice yung susundin nila kung ano yung blood patch mo. Hindi. Pupunitin lang nila, tatanggalin lang nila yung blood patch mo. Kukuhanan ka pa rin ng sasalinan ka ng plasma, or bottom line, kukuhanan pa nila yung actual na blood type mo bago ka salinan ng dugo. Hindi sila magtitiwala dun sa blood patch lang. So, bottom line, that's the ugly truth. Okay, be realistic. Kaya nga realistic readiness tayo eh. Magpakatotoo lang tayo. Yung mga magigiting dyan na naka full costume ng tactical Barbie, hayaan nyo sila pag nagkagulo. Diba? Sila yung matapang, sila yung may gamit. Di sila yung una nyong isa lang sa gulo. Diba? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang nila. Kung wala ba silang gamit, mabubuhay sila. I doubt it. Don't worry kung wala kayong gamit. Kasi malay nyo, baka tsamba kayo ng tumumba. Di kunin nyo na lang yung gamit niya. Ay, sorry, pero yun ang yun ang masakit na katotohanan. Anong silbi mo pag dedo ka na? Anong silbi ng gamit mo pag dedo ka na? Di papakinabangan na lang din ng iba. Anong silbi ng mga preparasyon mo pag dedo ka na? Di thank you very much na lang para dun sa mga buhay pa. Meron silang kakainin, meron silang armas ngayon, di ba? Anyway, napakahaba na ng litanya natin. So, that's been the long and the short of it. This has been Absabando for Manila Sentinel. Raw. Magpakatotoo na kayo.